natin solohin yung ministry, mga kap, maganda na meron tayong kapartner, kabuddies. Pinapaalam na lang natin yung ating mga ginagawa sa ministry, hindi tayo nagpapaalam. Lagi na lang ba tayong galit, mga kap, sa mga kamanggagawa natin sa loob ng simbahan? What is up, mga kap? It's me again, Philip Nuki, nagbabalik para sa ating Capcom. Makakarinig na naman tayo ng concern ng isa nating kap patungkol sa kanyang ministry. Para mabigyan kayo ng idea, itong si kap natin na ito ay dalawa ang kanyang ministry. Isa sa multimedia at isa sa maintenance. Kumbagay nagkukumpuni, kaayos sa loob ng simbahan. Basahin natin ang kanyang mensahe. Bali, Thursday po noon, may FB Live po kami ng outreach po namin sa Bulacan. Stay pa lang po, nasa Outreach Manila na po ako, nag-aayos po ng church. Gumagawa ng division para sa multimedia at pastor's office. Dito nilalatag ni Cap ang kanyang dalawang ministry na ginagampanan. Yung dalawang lugar na kung saan dito nagsiserve siya. Ang gagawin niya sa Manila outreach nila ay magkukumpuni ng office. Bali, ito yung maintenance ministry niya. Naglalagay ng division para sa multimedia at sa pastor's office. Tapos, kinabukasan nun, kailangan niyang bumalik dun sa outreach sa Bulacan para makapag-live streaming naman. Appreciate natin si Cap dito dahil maagap siya. Wednesday pa lang, nandun na siya sa Manila. Tapos kinabukasan, nag-advise na siya sa kasama niya na dapat matapos nila hanggang hapon yung kanilang ginagawa, pastor's office at multimedia na division. Kasi nga, kailangan pa niyang bumiyahe papuntang Bulacan mula Manila. Ito na nagka-problema si Cap. Ang sabi niya, PM na po, di pa tapos yung ginagawa ko po, tapos ang dami pang kalat dun sa church nila sa Manila. Start daw kasi ng live stream sa Bulacan ay 8 PM. Appreciate ko na naman si Cap dito dahil 5 PM pa lang nag-advise na siya dun sa kanyang kasamahan doon sa Bulacan. Sabi niya baka hindi daw siya umabot, baka pwedeng cellphone muna niya yung gamitin sa live stream. Umukay naman daw yung kanyang sinabihan sa Bulacan. Tapos ang kagandahan nito, nag-advise pa ulit siya ng 6 PM. Paalam na siya na hindi na talaga siya aabot kasi maglilinis pa daw sila ng kanilang church dun sa Manila. Meron pa daw siyang kaunting hindi pa nalalagyan ng plywood. Tapos nag-advise na siya ngayon sa kanyang head pastor sa Bulacan. Kung nagpaalam daw siya sa kanyang head pastor, galit daw sa kanya. Di daw po ako committed sa ministry, nabayaan ko daw po ang ministry ko. Kaya po nung araw na yon, pinagsabihan na po ko na di na daw po ako papahawakin ng FB Live doon sa Bulacan. Cellphone daw kasi niya yung ginagamit doon. Ito yung katwiran ni Cap sa atin. First time lang naman daw nangyari yun. Tapos alam din naman daw ng head pastor niya na gumagawa siya doon sa outreach sa Manila. Tagpa niya, kahit wala daw siya sa outreach Bulacan, turuan naman daw niya yung ka-churchmate niya doon. Paano niya ginagawa yung setup sa live stream? Ito na yung pinakatanong niya sa atin, mga Cap. Mali po ba yung ginawa ko? Dahil lang po ba na nagsabay po yung ministry ko po, di na po ako committed? Doon naman po yung concern ko sa ministry. Morning pa lang po, inaalala ko na. So, hindi talaga kinaya ng oras. Hindi naman daw niya pwedeng iwan dahil sobrang kalat dun sa church nila sa Manila, tapos hindi pa naman daw tapos yung ginagawa nila. Bago tayo magpatuloy, mga Cap, napansin ko hindi ka pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel. Lalo pang mapromote ni YouTube yung mga content natin, mga Cap, i-click mo lang yung like, share, subscribe ka sa ating YouTube channel. Click tayo sa content natin. Okay, mga Cap, aral ito para sa lahat ng ating mga ministry sa loob ng simbahan. Open communication. Appreciate natin dito yung ginawang initiative ni Cap. Nag-advise na siya na baka hindi siya makapunta. Nagsabi na rin siya, hindi na nga siya makakapunta. Nag-update siya. Pakahalaga na bukas yung ating communication kapag sa ministry. Alam na natin ahead of time yung ating mga pagkakalatag ng mga schedule natin para hindi tayo nagugulat para sa mga sabay instances ng mga ministries natin. Posible kasi talaga na maraming hinahandle yung iba nating mga kap dyan ng mga ministry. Hindi mangyari, kasabay, hindi maging present dun sa isang ministry natin. Halaga dito na bago pa tayo pumunta dun sa ating pagfofokusan na ministry ay mag-advise na tayo dun sa iiwan natin. Pwede tayong maghabilin. Potential na hindi natin mapuntahan yun kasi iba tayong aasikasuhin na ministry. Halaga din dito na maging open line din tayo pagdating sa ating mga pastors. Alam nila yung mga expect nila kung makakapunta ba tayo o hindi. Ganun din sa ating mga kasamahan sa ministry. Hindi ko lang sinasabi dito na po-communicate tayo kasi may mga pagkakataon na hindi tayo nagpapaalam, pinapaalam na lang natin sa kanila. Kumbaga, late na nila nalaman nung nandun na tayo sa sitwasyon. Kaya ang masasabi ko dito kay Cap is early communication. Earlier pa sana kung nasabi, kung Thursday talaga yung live streaming, Wednesday pa lang na-anticipate na baka malate para napagandaan ng mas maaga. Alawan nakita ko dito na solution para sa problema ni Cap is yung body o yung assistant natin sa ministry. Sa same situation na ito, hindi na mangyayari na wala tayo, hindi na mangyayari yung isang bagay. Maganda, meron tayong karelyebo sa ating ministry para pag wala tayo, tuloy-tuloy pa rin yung gawain o yung live streaming or kung ano man yung ginagawa natin sa loob ng simbahan. Hirap kasi na naantala talaga yung regular programming ng ating mga ministries. Maganda na may backup, may contingency plan. Halaga na naka-in place din na sa kada ministry, meron tayong kabady.
kabady or assistant. Pangatlong bagay na gusto kong sabihin dito sa sitwasyon ni Cap ay rebuke with love. Nawagan sa ating mga kapastoran at sa mga members po natin na maghinay-hinay po talaga tayo sa ating mga sinasabi. Maaari po ay consider natin na ang tayong lahat po ay magkakapatid sa Panginoon, ang pamilya po tayo, pat iniisip din po natin yung mga sasabihin natin makasakit po ng kalooban ng ating kapatiran. Hirap po talaga na napangungunahan tayo ng inis or galit dahil sa sitwasyon na hindi ugma sa expectation po natin. Dapat tayo ay napupuspos ng banal na spirito para meron tayong love, patience, kindness, goodness, gentleness, long-suffering, self-control. Kasi most of the time talaga kapag tayo napapangunahan ng galit natin, hindi na natin mababawi yung ating mga nasabi at kakaroon ng damage talaga sa damdamin ng nasabihan natin. Kasi yung sitwasyon ni Cap dito, nasabihan siya ng hindi na agad siya committed, isang beses lang nangyari ito. Tapos same day din sinabi na hindi na daw siya mag-handle ng live stream ng kanilang outreach. Tutuusin, lahat naman talaga tayo dito sa loob ng simbahan at tayo may concern dito at hindi tayo kumikilos bilang mga bayaran sa loob ng simbahan. Tayo ay nagmamahal, lilingkod sa ating Panginoon. Kaya hindi natin deserve basta-basta mapagsabihan, hindi natin pinag-iisipan. Kailang sa ating mga inis at damdamin, ay nagagawa tayong sabihan ng ibang tao. Even nga yung mga pastor natin nagagawa ito. Maaari kasing gawin ng isang pastor dito ay paliban muna yung inis, yung galit. Isipan munang maigi kung anong gagawin na action, kung anong rebuke yung isasabihin dun sa ating kapatid na nakakommit mali. Pag-isipan yung tamang dapat gawin dun sa sitwasyon. Kasi nakita ko dito ang tamang advice na dapat sinabi ni pastor ay ganito. Natin i-underestimate yung schedule ng ating ministry. Minsan dapat lakihan natin yung ating allowance para hindi nagkakaroon ng compromise dun sa ating attendant ibang ministry after nun. Diba napansin natin dito na hindi pala kinaya ng isang araw lang. Mas maganda siguro Tuesday pa lang nandun na siya. Isang araw pa sana na mas advance. Kita na yung mga extra work pa na dapat na gawin dun sa lugar na yon. Nakita ko din dito baka maaaring gawing facing na lang dapat sa susunod yung gagawin natin. Para if ever na talagang mag-alangan yung oras natin accomplish lang natin yung sinet lang natin na trabaho dun sa isang lugar. At hindi natin matapos. At least hindi na compromise yung iba nating gawain. Daan natin mga Kap na lahat tayo ng mga workers sa loob ng simbahan concern sa ating ministry. Kaya bigyan natin ng grace ang isa't isa. Bigyan natin ng allowance. Tawag pa na pangunawa ang isa't isa. Diyan nagtatapos ang ating Capcom para sa episode na ito. Meron man ako na miss out na pwede ko pang sabihin kay Cap, bigyan nyo lang sa comment section. Kung meron kayong naisidulog sa akin mga Cap, i-message nyo lang ako sa Facebook or dyan sa comment section din. Ayan lamang muna sa ngayon mga Cap. Follow for more. Ayos!